So, ang topic ko ngayon mga kapatid ay karugtong sa topic ko kapon na patungkol sa Holy Eucharist. Tinatay ko na ang paano nagsimula ang banal na Eucharistia. So, binasa ko na ang mga talata kapon at ngayon naman ang babasahin ko ay yung sasagutin naman yung madalas na tanong sa mga tao, lalo na sa mga protestante. So, isa sa mga tanong nila yung kailan ba ginawa ng Panginoon Hesus ang banal na Eucharistia? Mga kapatid, ang banal na Eucharistia ay ginawa ng ating Panginoon Hesus nang siya ay kumain sa kanyang huling hapunan. Yan ang banal na Eucharistia. Nasa simula ay tinatawag din na banal na hapunan at tinatawag din na pagpinapinaso ng tinapay o the breaking of bread. Yan mga kapatid, ang pagtatawag sa hapunan ng ating Panginoon Hesus. Now, ating mababasa yan mga kapatid, ang hapunan ng ating Panginoon Hesus sa San Mateo 26, versikulo 28, at mababasa rin natin sa San Lucas 22, 19 hanggang 20. Ito ang sinabi sa San Mateo 26. Habang sila ay kumain, lumapot si Jesus ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay pinaghati-hati niya iyon. Ibinigay sa mga alagad at sinabi, kunin ninyo ito at kainin. Ito ang aking katawan. Ito ang aking katawan. Hindi sinabi na natin ng Panginoon Hesus tulad sa pag-iisip ng mga protestante na ang Hosea o yung kinain natin sa panahon ng Santos Misa ay simbolo lamang. Hindi yan, mali yan. Simple, magkamali ng mga protestante kasi sila ay protestante lamang. Wala silang alam sa katotohanan. They belong the so-called or the place little knowledge. At yan nga ito no? Kasi paano sila makaalam sa katotohanan na hindi man sila ang iglesia na itinayo ng ating Panginoon sa Kristo? Yan mga kapatid, ang pinaka-complete reason why ang mga protestante ay palagi umusig sa iglesia katolika kasi ating balikan wala silang alam sa katotohanan. Ngunit, kahit sila ay walang alam, sasabihin nila na sila ang nasa katotohanan upang makita nila mga Katoliko na humarip sa kanila dahil lang sa 10%. Yan lang mga kapatid, ang pinaka-reason, ang second reason why umusig sila sa simbang Katoliko. But the main reason why they attack the Catholic Church is ang kanilang pagiging instrumento sa kaaway ng Panginoong Hesus. Instrumento ng kaaway ng Panginoong Hesus. At sino ba yung kaaway natin Panginoong Hesus? Walang iba kundi ang masamang instrumento. Kasi inuusig nila ang katawan ng Panginoong Hesus na siya ang iglesia na kanyang tinayo. So paano tayo masasabi na hindi sila kaaway ng Panginoong Hesus? So, yan ang dahilan mga kapatid, umusig mga protestante sa simbahang Katolika dahil sila ay instrumento ng kalaban o kaaway ng ating Panginoon Hesus. Ito pa sa 27. Pagkatapos lumabot siya ng kupa, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay iyon sa kanila. Sinabi niya, kayong lahat ay uminom nito sapagkat ito ang aking dugo na katibayan ng tipan ng Diyos. Ito ang aking dugong ibunubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Okay. Dito pa sa San Lucas 22:19. Lumapot din siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay kanyang pinaghati-hati. Iyon ang ibinigay sa kanila. Sabi niya, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Sinabi pa dito, sabi niya, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Imagine, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Now, so dahil kung tayo ay nagpunta sa simbahan at maghatid sa Santos na Misa, ibinayad na natin ng Diyos ang ating pag-alaala sa Kanya. At ito ba, ngayon din naman, dinapot niya ang kupa pagkatapos maghapunan at sinabi, ang kupang ito ang bagong tipan ng Diyos na pinagtitibay ng aking dugo. Ang aking dugo ay mabubuhos alang sa inyo. So, malinaw. So, itong dalawang ebanghelyo o talata sa dalawang ebanghelyo
ay ang pinagmulan ng banal na Eucharistia. Now, so ang tanong naman, paano ang tinapay at bino naging katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus? Kasi maraming mga Katoliko lalo na ang mga Protestante na nagtatanong, paano ba yan mangyari? Hindi yan mangyari, sabi nila. Pero, ito ay nangyari. Bakit? Wala namang kahit anong hindi magawa ng Panginoon Diyos kasi siya ay makapangyarihang Diyos. Now, so nagiging katawan at dugo ng Panginoon Diyos ang tinapay at bino dahil sa banal na kapangyarihan, dahil sa banal na kapangyarihan ng Diyos. Yan, mga kapatid. Dahil sa kapangyarihan ng Diyos, walang imposible, walang anong bagay na hindi niya magawa. Sa paningin natin, parang hindi natin maintindihan, parang hindi natin ma-acquire o ma-capture sa ating paisip. Ngunit, yan ay totoo. Dahil ang simbahan sa pamagitan ni St. Paul nagsasabi sa 2 Timoteo 2:8 na paniniwalaan mo na upang maintindihan, hindi intindihin upang mapaniwalaan. At yan ang sinabi din sa isa sa mga higit natin simbahan na noong minorities na wala iba kundi sa St. Clement. Sinabi niya, faith seeking understanding, not understanding seeking faith. At ito ang dito sa aklat ng sulat ni San Pablo para kay Timoteo, nakamatay ang sinasabi ni St. Clement. Ito ang sinabi. Palandunga kini akong gisulti kay ang Ginoo magtabang kanimo sa pagsabot sa tanan. So, ibig sabihin, mahirap intindihin ang ating tinuturo ng San Pablo kasi ito ay spiritual, patungkol ito sa religion, patungkol ito sa Diyos, patungkol ito in one word, sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya, paniniwalaan mo na bago upang maintindihan, hindi intindihin upang mapaniwalaan. Kasi kung ang gawin natin intindihin upang mapaniwalaan, parang na tayo ng ages. Dahil ang mga ages, hindi naniniwala ng Diyos kasi hindi makapsyon sa kanilang mag-iisip. Ano, saan ba ang Diyos? Sino ba siya? Ano ang problema na nandyan siya? Kasi ang science na ginagawa sa ages, ang lahat ng bagay na nag-exist dito sa lupa ay dahil sa kanilang sarili. Hindi sila naniniwala na yan ay mayroong direktor. Yan ang mga ages, mga kapatid. So, mababasa natin sa Lucas 1:37 na walang imposible sa Diyos. Lahat ay magagawa ng Diyos. At di ba sa mga kapatid? Sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. So, magawa sa Diyos na ang tinapay ay gawin niya ang kanyang katawan. Ngunit sa paningin ng tao ay tinapay pa rin. Magawa ng Diyos yan kasi siya makapangyarihan. At dahil patungkol nito sa pangyarihan ng Diyos, so kung ano ang sinasabi ng Panginoon Hesus, dahil siya ang katotohanan, maniniwala tayo. Hindi na tayo mag-question pa, paano yan nangyari? Ang nagsasabi natin yan ay ang Panginoon Hesus. Siya ang tuturo sa atin. So, maniniwala tayo sa kanya kasi siya ay Diyos na nagkatawang tao. Hindi siya tao na nagpanggap bilang Diyos. Yan mga kapatid ang isipin natin, lalo na kayo mga Protestante. So, sa paningin ng tao, yan ay tinapay. Pero, ang totoo, yan ay katawan ng Panginoong Hesus. At ito nangyari dahil sa kapangyarihan ng Diyos at sa kapangyarihan at sa kanyang kapangyarihan na ibinigay niya sa simbahan. Lalo na sa pamagitan ng mga kapalian. Yan mga kapatid. Now, ang tanong, ang simbahan ba ay mayroong kapangyarihan? Yes! Ibinigay na yan sa banal na kasulatan sa pamagitan sa sulat ni San Pablo para sa taga-Episo. At ito sa mga kapatid, ang Episo 1:19. Ito ang sinabi. Dugang ba din ipanginaon ko nga masayang ninyo ang kadako sa ilang gahom nga aniya kanato nga nagtuo kaniya. Kini gahom nga aniya kanato mao ang ginamit niya pagbanhaw kang Kristo. Malinaw na ang Iglesia Katolika ay mayroong kapangyarihan galing sa Diyos. Malinaw yan ibinayag. Now, so, dahil
sinabi ng Panginoon Diyos na gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin, ginawa ito ng Iglesia. At ito ay ating mababasa sa sulat ni San Pablo para sa taga-Korinto, na ating mababasa sa 1 Korinto 11:23 hanggang 24. Ito ang sinabi. Sapagkat ito ang turo na tinatanggap ko mula sa Panginoon. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Kolon. Noong gabing siya ay ipinagkanuno, ang Panginoong Hesus ay lumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso niya iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahando para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. So, ang mga salita na binigkas ng Panginoong Diyos sa kanyang hapunan, ay ito din ang mga salita na binigkas ni San Pablo. Dahil lang sa Santos na Misa, binigkas ito palagi sa mga pare. Tuwing magkunsagra ng pare sa tinapay upang ito maging katawan ng ating Panginoong Diyos. So, yan ang nangyari mga kapatid. Ang tinapay na maging katawan ng Panginoong Diyos at ang dugo na at ang bino na maging dugo ng ating Panginoong Diyos. Yan ang nangyari. Nang bigkasin ng pare ang mga salita na ito ang aking katawan na inahahando para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Yan ang masalita natin, Panginoon Hesus. So, diyan, ang kapangyarihan o ang milagro o ang maging katawan ng Panginoon Hesus ng tinapay. So, ang tanong ba, patuloy pa ba hanggang ngayon ang paggawa ng Panginoon Hesus sa tinapay at anak na maging kanyang katawan o dugo? Yes, patuloy pa kasi mayroong simbahan, mayroong mga kapatian. So, ang sagot, patuloy pa rin hanggang ngayon at magpakailanman ang paggawa ng Panginoon Hesus sa tinapay at anak na magiging kanyang katawan at dugo sa pamagitan ng kanyang mga pare. Malinaw. At ating basahin mga kapatid, ang San Mateo, balikan natin basa, ang San Mateo, ang 1 Korinto 11:23 hanggang 25. So hanggang sa 25 na, ito ang sinabi. Pakibalikan ha, pag-intindihan natin ng mabuti. Malinaw. Sapagkat ito ang tulong na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay naman sa inyo. Noong gabi siya ay ipagkanulo. Ang Panginoong Hesus ay lumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinapiraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inahahando para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Matapos maghapunan, lumampot din siya ng kupa at sinabi, ang kupang ito ang bagong tinatipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. So yan mga kapatid. So malinaw na ang paggawa ng tinapay na maging katawan ng Panginoon Hesus ay mangyari nang bigkasin sa mga pare ang mga salita ng ating Panginoon Hesus. Yan mga kapatid. At si San Pablo, dahil sinabi ko kanina na pare ang gumawa o ang pare ay binigyan ng kapangyarihan ng Diyos na gumawa ng tinapay ng kanyang katawan at sabino sa kanyang dugo ng ating Panginoon Hesus. Ginawa ni San Pablo yan kasi pare siya. Basahin ang Roma 15:16 na si San Pablo ay pare. Ito ang sinabi. Upang maging lingkod ni Kristo Hesus ang gumanap ng tungkulin gaya ng isang pare ng mga hintil. Malinaw na pare ang San Pablo o nandito siya bilang pare. Ipinangaral ko sa kanila ang magandang balita ng Diyos upang sila ay maging handog na kalugod-lugod sa Kanya dahil sila ay ginawang banal ng Espiritu. Ang binigkas si San Pablo ang mga salita ng Panginoong Hesus sa
kanilang paggawa ng hapunan ng Panginoong Hesus. So malinaw, no? Malinaw. Now, sa Christian religion mga kapatid, ang Pangulong Pare ay walang iba kundi ang ating mahal na Panginoong Hesus Kristo. Ating basahin ng Hebrew 3:1. Ito ang sinabi. Mga inilang na kapatid at kasama sa pagtatawag ng Diyos. Alalahanin ninyo si Hesus ang sugo ng Diyos at pinakapunong pari ng ating pananampalataya. So the highest of the Christian faith or the Catholic faith is not other than Lord Jesus Christ. Siya mga kapatid ang ating pinakapunong pari. So, ibig sabihin, ang Panginoong Hesus ay siyang unang gumawa ng banal na Eucharistia. Siya ang Pangulong Pare. So, siya ang unang gumawa ng Eucharistia sa pamagitan ng kanyang hapunan. So, now, basahin pa rin natin ang San Lucas 24, 30 hanggang 31 na ginawa na naman ng Panginoong Hesus ang hapunan. At sinabi niya, yung sinabi niya na ang at pinakita niya na nagpira-piraso siya ng tinapay. Atin basahin mga kapatid ang San Lucas 24, 30 hanggang 31. Nang siya'y kasalo na nila sa pagkain, umambot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinagpiraso iyon at ibinigay sa kanila. Noon, nabuksan ang kanilang mga mata at nakilala nila si Hesus. Sumalik sila sa biglang nawala sa kanilang paningin. Ito ay nangyari noong matapos nabuhay muli ang ating Panginoong Hesus na mga tao na dalawang tao na sinabayan ng Panginoong Hesus nang sila ay naglalakad na hindi nila nakilala ang Panginoong Hesus, nakilala nila ang Panginoong Hesus nang sila ay naghapunan at kumuha ang ating Panginoong Hesus ng tinapay at sinabi niya na at yan kanyang pinagpira-piraso at ibinigay sa kanila. So, noon, malinaw na ang Panginoong Hesus, matapos siyang nabuhay muli, ay gumawa siya, ipinahayag niya ang banal na misa. So, malinaw. Okay, ang tanong na naman, kailan binigyan ng Diyos ng kapangyarihan ng mga pare upang gumawa sa tinapay at alak na maging katawan at dugo ng Panginoong Hesus? So, ang kapangyarihan yan ng mga kapalian na gumawa sa tinapay na maging katawan at gumawa sa bino na maging dugo ng Panginoong Hesus ay ibinigay ng Panginoong Hesus during din sa hapunan. Ito ating basahin ang San Lucas 19:20. Ito ang aking katawan na inihando para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sa sinasabi ng Panginoon Hesus, gawin ninyo ito, yan nangyari na ang pan ay naging katawan ng Panginoon Hesus. Yan mga kapatid, kailan sa Santos na Misa, palagi itong binibigkas sa ating mga kapatian. Ang mga salita na natin Panginoong Hesus, palagi nilang binibigkas. Kasi yan ang kapangyarihan ng simbahan o ng mga kapatian na natanggap nila sa Panginoong Hesus. So yan mga kapatid, so ang sagot na bigyan ng kapangyarihan ng mga pare sa paggawa ng tinapay na maging katawan ng Panginoong Hesus, doon sa sinasabi ng Panginoong Hesus, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. So malinaw, ang ating mga kapatian ngayon ay yung mga sumusunod sa pagiging pare ng ating Panginoong Hesus. At naintindihan natin yan sa sinulat ni San Pedro sa 1 Pedro 2:19. Ito ang sinabi, 2:9. Ngunit kayo ay isang lahing pinili, mga mahalikang pare, isang bansang hinirang, bayan pag-ari ng Diyos, pinili upang magpahayag ng mga kahangang ginawa niya. Imagine, pinili upang magpahayag sa mga kahangang ginawa niya. Yan mga kapatid, kahanga. Kasi hindi yan karaniwan. Imagine,
ang tinapay ay gawin ng katawan, gawin na katawan ng Panginoong Hesus sa pamagitan ng mga pare o gawin sa mga pare. So, malinaw na hanga-hanga, no? Hindi basta-basta, no? Hindi basta-basta ang kapangyarihan ng mga kaparihan na natanggap nila mula sa ating Panginoong Hesus. Ito ba, sa payag si Coches, napapayag din ito katungkol sa mga pare. Ginawa mo silang isang lahing maranita. Malinaw, isang lahing maranita. At mga pare na itinalaga upang maglingkod sa ating Diyos at sila ay maghari sa lupa. Malinaw, no? Napakaganda. Sinabi pa rito, at sila ay maghari sa lupa. Kaya, wala na tayong sino pang maniniwalaan dito sa lupa na magtuturo patungkol sa kaligtasan, kundi mga pare lang. So, ang mga pastor ng mga sikta, kahit ano ba ang mga salita na binitawan nila tulad ng Praise the Lord, Hallelujah, tayo ligtas sa mga Katoliko, hindi ba? Wala yan kwenta. Wala kahit ano bang sabihin ng mga pastor, wala silang kwenta. Kasi, regarding of it and moral, when we talk about salvation, only the blessed can teach the Lord. So, walang kwenta ang mga pastor sa kanilang pagtuturo kasi malinaw na sinabi nito at sila ay maghari sa lupa. Malinaw, no? At sila ay maghari sa lupa ang mga kapalihan. Now, ang tanong na naman, paano ginawa ng mga pari ang tinapay at anak na magiging katawan at dugo ng Panginoong Hesus? So, sinagot ko na yan, no? Na ito ay ginawa ng mga pari ang tinapay at anak na magiging katawan at dugo ng Panginoong Hesus sa pamagitan ng pagbigkas sa mga salita ng Panginoong Hesus na sinasabi sa mga ebanghelyo natin tinalakay na, no? Sa tulad ng San Lucas 22:19, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Diyan mga kapatid. So, okay. Ang mga salita na binitawan ng Panginoong Hesus na gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin, ay yan ang ginawa ng mga parihan na mababasa rin natin sa 1 Corinto 11:24, no? So, nabasa ko na ito, pero dahil iba naman ang question, so, ngunit, magamit din ito bilang sagot, so dahil akin itong basahin, no? So sinabi nito sa 1 Corinto 11:24 na binigkas ni San Pablo itong masalitang ito. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. So, napakalinaw, no? Okay. So, nang bigkasin ang pare o sa mga pare ang masalita ng Panginoong Hesus, ay diyan mangyayari ang pagiging katawan at dugo ng Panginoong Hesus at tinapay at anak. So, ang mga apostol ay naniniwala at nagtuturo ng tinapay at anak diyan sa banal na Eucharistia ay nagiging katawan ng Panginoong Hesus. Simple. So, dahil sila ay naniniwala o totoo ang sinasabi ng Panginoong Hesus, mababasa natin sa sulat ni San Pablo para rin sa Taga-Corinto na ibinagyan niya na totoo katawan niya. Atin basahin ang 1 Corinto 16:16. Ito ang sinabi. Hindi ba't ang Panginoon natin sa kopa na pagpapala na ating ipinagpapasalamat ay pakikipagbahagi sa dugo ni Kristo? Malinaw, no? At ang pagkain natin ng tinapay na ating pinipiraso ay pakikipagbahagi naman sa kanyang katawan. So, tinanong niya na, hindi ba yung tinapay natin dinahin ay katawan ng Panginoon Hesus yan? Hindi ba ng bino natin iniinom ay dugo ng Panginoon Hesus yan? So, malinaw. So, ang magiging katawan at dugo ng Panginoong Hesus ng tinapay at anak ay tinatawag mga kapatid na transubstantiation. Kaya mga kapatid, ang salita na ibinigay ng simbahan o sa tamang salita para sa pagkagawa ng tinapay at anak na maging
katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus. Transubstantiation ang tawag dyan. So dyan sa transubstantiation ay nanatili ang anyo ng tinapay at alak. So, makikita natin sa misa, no? Na ang anyo ng tinapay at alak ay walang na iba. Ngunit, ang kalamnan, substance, ay katawanan ng Panginoong Hesus Kristo. Yan, mga kapatid, ang nangyari or ang transubstantiation. Ang dagway, ano ba yun? Ang forma, walang na iba. Ngunit, ang laman o substance dyan ay katawan at dugo na ng ating Panginoong Hesus. At hindi yan imposible kasi ang Diyos ay makapangyarihan. No? Sa ating binabasa kanina sa Lucas 1:37. Now, so ang tanong na naman, bakit ang mga pari lamang ang uminom ng anak nang sinabi sa Biblia ay kumain sa katawan at uminom ng dugo ng Panginoong Hesus? So maraming Katoliko ang nagtanong niyan at isa din iyan sa mga ginagamit ng mga Protestante na mali kayong mga Katoliko. So, kasi ang pare lang ang umiinom, pero sinabi nilang mali, pero kahit isa, wala silang ginawa. Pero dahil sila ay Protestante, yan ang attitude nila. Now, so bakit ang mga pare lamang uminom ng alak na ang sinabi sa Biblia ay kumain at sa katawan at uminom ng dugo ng Panginoong Hesus? Bakit? Kasi sa pagdaan ng mga panahon, or sa pagdaan ng mga panahon, ang pare lamang ang literal or actual na uminom ng dugo dahil sa tinatawag natin na church development. Now, what is church development? So, sa Tagalog, paglago at pag-unlad ng simbahan. At yan panahon na yan ay yung pagdami na ng mga Katoliko. Yan ang church development, yung dumami na ang Christians or mga Katoliko. So, at dahil dito, itinuturo ng simbahan at dahil sa paglago na umarami na, imagine, mayroong almost 3,000, 5,000 ang magsamba tuwing linggo. So, kung gawin itong ipainumin pa sila ng alak, baka hanggang hapon hindi pa makatapos ang misa. So dahil dyan, itinuro ng simbahan na hindi na kailangan pa na ang mga mananampalataya ay actual na uminom sa dugo ng ating Panginoong Hesus. Hindi na yan kailangan. Yan ang sinasabi sa ating Fundamental of Catholic Dogma by Dr. Father Ludwig Ott, no? Sa page 95. Pero nandyan yan sa CCC, no? Mababasa natin yan sa CCC. Now, so ano ba ang sinasabi nito? Ito ay quoted from the CCC also, no? Communion under two forms. Sa CCC ito galing, no? Communion under two forms is not necessary for any individual of the people, either by divine precept or as a means of salvation. Hindi na necessary. Dahil the reason is that Christ is whole and entire in both spaces. Yan, mga kapatid, na hindi na kailangan uminom pa ng aktual ang mga mananampalataya na nagsamba dahil ang kanilang kinakain ay ang buong Jesus Christ. So, ibig sabihin, hindi na kailangan na makita ang aktual na pag-communion sa dalawa, ang laman at ang dugo ng Panginoong Hesus, dahil sa bawat isa, ang Panginoong Hesus ay buong-buo na natanggap. Ikalawa, upang ang katawan at dugo ng Panginoong Hesus ay maingatan sa panganib ng kalapastanganan. So yan, mga kapatid, ang purpose. Upang maingatan sa paglapastangan. Kasi baka ang iba, pag uminom nila, ang mga babae, hindi nila makaya kasi wine yan, natuto wine, baka itotoo nila. Iso mo na yun. So, para maiwasan yung mga pangyayari, hindi na aktual na
ipaiinom pa sa mga panay ang dugo ng ating Panginoon Sos sa Santos na Misa. Ang Diyos sa katawan ng ating Panginoon Sos, kahit anong liit ang nakain ng isang mananampalataya, buong Christ na ang kanyang natanggap. Yan mga kapatid. Ang analogy niya ay sa salamin. Yung salamin, pag pinapirasuhin yan, kahit anong laki, pag panamit ka, ang buong mukha mo pa rin ang makikita. Hindi yung tainga lang. Yan mga kapatid. Ang buong katawan mo rin ang makikita. Diyan sa salamin, kahit pinagpirasunan iyan. So yan mga kapatid ang analogy sa pagkain natin sa katawan ng ating Panginoon Sos at Panginoon sa kanyang dugo, na kahit maliit lang ang natanggap mo, buong Jesus na ang iyong natanggap kasi kapangyarihan ng Panginoon Isus yan. Hindi yan ordinaryo. At sa kabilang dako naman, upang ang misa o banal na misa ay matapos sa loob lamang ng isang oras. Ang tanong, bakit isang oras lang ang misa? Isang oras lang ang misa kasi ito ay hapunan ng Panginoon Hesus. At alam naman natin na ang kainan o hapunan o agahan o ano ba yung sa tanghalian ay isang oras lang. Hindi lumang. Ang iba, 10 minutes, ubos na ang ulam, ubos na ang pagkain. Kasi parang napunas, parang bako. No? Pero ang regular is more or less 1 hour. Kasi doon sa kainan, magsasabi pa ang ama at nila, o ano bang mga problema ninyo ang mga anak, sa iyo pag-aaral, ano bang pangailangan ninyo. Yan. Pero ngayon, pag nilapag na ang pagkain, parang binuldos na. So, 5 minutes, hanbis na. Pero ang standard niyan is 1 hour. At dahil dyan, ang misa ay kailangan matapos sa loob ng isang oras lamang. So, because of that, ang actual na pag-iinom ng kopa ay hindi na kailangan. Kasi ang buong katawan na ng ating Panginoon Hesus ang ating komunyon. At alam naman natin mga kapatid, na walang katawan, na walang dugo. Yan. Isipin natin walang katawan na walang dugo. At wala rin dugo na walang laman. Kasi ang dugo, nasa laman. At ang laman ay mayroong dugo. So, yan ang dahilan bakit hindi na kinakailangan pa na actual tayo umiinom sa kopa. Kasi buong Panginoon Hesus na, so bago tayo tumalakay sa Bible, no? Kasi mabasa man natin yan sa Bible. At basahin natin sa Bible, no? Bakit? Anong batayan ng simbahan na ngayon ay hindi na kailangan pang uminom tayo sa kopa? Kasi ang rason, buong Jesus na, pero saan yan? Ibinatay sa banal na kasulatan. Atin niyang mababasa sa San Juan 6:57. Ito mga kapatid, ang ating sagot sa mga protestante na kayong mga katoliko. Ano ba yung lugi kayo sa mga pare kasi sila uminom ng bino at dugo, sabi ninyo, pero kayo wala, so lugi kayo. Yan ang mga mga sasabi ng mga pastor na walang alam sa katotohanan. Pero saan ba nakabatay sa banal na kasulatan ang itinuturo ng simbahan na buo na ang Panginoon Hesus ang ating kinain? Kasi sa San Juan 6:51, 52, 51, ito ang sinabi. Ito ang ginagamit din sa mga protestante kahit hindi sila maniniwala sa Eucharistia. Pero upang mausig lang nila ang
Katoliko, ito ang ginagamit nila. Ito ang sinabi. Ang mukaon sa panagikan sa langit, dili mamatay. Binikas mo na ito kahapon, no? Ako ang panagikan sa langit na naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon din dili gayon mamatay. O ang pana kung ihatag mao ang akong unod. Aron mabuhi ang kalimutan. Ang pana kung ihatag mao ang akong unod. At sinabi pa na uminom sa aking dugo ang sa 73, ito pang sinabi hanggang 74, na dalawa ang sinasabi natin Panginoon Hesus na siya libatayan sa iba na bakit? Bakit lang ang uminom? Okay, at ating isahin. Si Jesus mingon kanila, sutihan ko kamo kung dili kamo mukaon sa ulod sa anak sa tao o dili mo inom sa iyang dugo, dili kamo makabaton sa kinabuhi. Pero bakit ngayon katawan na lang ang ating kinain? Kasi buo na ang Christ nandyan. Pero ano ba yun ang batayan sa simbahan na bakit itinuro niya, itinuturo sa simbahan niya? Atin ko sa'yo ng Size 57. Ito ang sinabi. Ang buhay nga amahan, mo'y nagpadala kanako kung tungod kanako mabuhi usab kamo sa samang pagkaagi, ang mukaon kanako mabuhi tungod kanako. Malinaw. Ang sinabi ng ating Panginoon Hesus dito ay hindi na yung sinasabi niya ang mukaon sa akong unod o uminom sa akong dugo. Dito, sinasabi na niya ang kumain sa akin. Diyan mga kapatid, nakabatay ang itinuturo ng simbahan na hindi na kailangan pa na uminom sa bino. Kasi ang sinasabi sa pare, tuwing magkumunyon, ay sabihin niya ang katawan ni Kristo. Ibig sabihin, nandiyan na ang laman at ang dugo. Laman at dugo, nandiyan na. Yan mga kapatid. So, hindi na kailangan pa, no, na actual ang mananampalataya uminom sa kopa. So, ito pa ang tanong. Bakit ang banal na Eucharistia ay tinatawag na banal na misa? Ito na mga kapatid. Bakit ang Holy Eucharist ay tinatawag na Holy Mass? Or bakit ang hapunan ng Panginoon Hesus na tinatawag sa simula na hapunan ng Panginoon Hesus, magpirapiraso ng tinapay, ngayon ay tinatawag ding Sanctus na Eucharistia, pero ngayon tinatawag na banal na misa o Holy Mass. Bakit ganon? Bakit? Kasi ang banal na Eucharistia ay tinatawag na banal na misa dahil sa mga salitang Latin. Ito mga kapatid. At ang mga salitang iyon ay ang iti misais. Now, ano ba ang ibig sabihin ng iti misais? Ang ibig sabihin niyan sa English ay go. It is the dismissal. Iti misais. Go. It is the dismissal. Ibig sabihin, natapos na. Pero, at sa kalaunan, tinawag na itong go, the mass is over. Dahil dyan, misa na ang tawag o Holy Mass na ang tawag sa hapunan ng ating Panginoon Hesus. So yan ang kasaysayan, bakit ang hapunan ng Panginoon Hesus o huling hapunan ng Panginoon Hesus ay tinawag na banal na misa.